Patong-patong na reklamo ang isinampalaban sa lalaking namiking mga resibo. Aminado ang suspect sa pamemeke pero itinangging meron siyang itinakbong pera. May unang balita si Nico Wahe. Na sinabi ko na mayroong tao narinig na yung tantapan. Qualified theft at 43 counts of falsification of documents. Nakakailanganin ng piyansang aabot sa 1.4 million pesos. Yan ang mga kasong kinakaharap ni Rupert De Asis na isinampa ng kumpanyang dati niyang pinapasukan. Ayon sa Special Operations Unit ng Manila Police District, nagtatrabaho sa isang motorcycle financing company sa Quiapo si De Asis bilang coordinator. Si De Asis ang nagpa-file ng mga kaso laban sa mga hindi nakababayad ng mga inutang na motorsiklo. Nandodoktor umano ng mga resibo si De Asis. Ayon doon sa ating investigasyon na pinapolsify niya yung mga resibo ng mga ipinapile niyang kaso kasi meron yung expenses. Tsaka yung iba, siya rin yung nangungulekta ng bayad. Dinadagdagan niya yung gastos doon sa pag-file ng mga kaso doon sa korte para doon sa mga delinquent o hindi nakakabayad ng mga hulog. Inamin naman niya ni De Asis. Mali ko yung nagpalsipay lang po ako. Siguro po mga 20 peraso, mga ganun po. Pero giit niya, wala raw siyang itinakbong pera. Ang mga nakukuha raw niya sa pandudoktor ng resibo ay tinatapal niya sa utang ng ibang customer na hindi nakababayad. Hindi rin daw alam ni De Asis na kinasuhan pala siya ng kanyang dating kumpanya. Wala nga po akong natatanggap eh. Nagulat na lang po ako, may ariswarat ako. Nandyan lang naman po ako sa Quiapo. Hindi ko malaman bakit ganun po ang nangyari. Dapat po di ba may mga subina pa ako. May hearing pa dapat sana ako maano dyan. Matatanggap. Wala po eh. Napag-alaman ng DSOU ng MPD na may 7 iba pang warrant of arrest si De Asis sa mga kasong qualified theft at falsification of documents. Ihahain nito sa kanya ngayong araw. Wala pang pahayag ang dating kumpanya ni De Asis. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.